Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Ngayon po ay makikinig na po tayo ng banal na salita ng Panginoon. Handa na po ba kayo? Amen! Yan, i-focus po natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating attention para po sa salita, sa banal na salita ng Panginoon. Ay handog po sa atin ng ating butihing pastor na si Pastor Mark Yanday Cornejo. Salamat, Pastor Anobi. Ayun na. Kikitaan ko ng meron na tayong future pastora. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Sapagkat binigyan tayo ng MC na magandang. Okay. Napakasarap magpuri sa Diyos. Amen po ba? Amen. At ako po yung pastor na hindi naman po sa perfectionist po ako. At pag alam kong hindi yun yung the best natin, nalulungkot po ako. Amen. Amen po ba? Ang pagpupuri po sa Diyos is binibigyan po ng effort. Amen. Isang linggo po yan pinaghahandaan. Amen po ba? Tapos ganun-ganun lang po. Amen po ba? Ako po ay kumakatok. Ginigising ko po ang inyong pangunawa about sa worship. Yan po ang ministry na hindi mawawala pagdating sa langit. Amen. Ito pong pagtuturo, mawawala po ito. Ang evangelism, mawawala yan. Tanging ang worship lamang po ang matitira. Amen. Amen po ba? Amen. At doon po, kung makakarating po kayo doon, wow. Hindi niyo masasabi na ganyan lang ang worship. Doon po, napakaganda po ng praise and worship. At si Satanas po, doon po siya galing. Amen po. Amen. Kaya tingnan po ninyo, natapon siya dito sa lupa, diyan siya kumikilos. Gaano kaganda ang worship ng sanlibutan? Gaano po? Diyan po nagtatrabaho si Satanas ngayon. Dahil po, magpapadahil po ba tayo doon sa sanlibutan? No, amen. Hindi po. Kung sila nagre-rehearsal, bakit kaya tayo hindi? No? Kung sila, meron pang mga trainer, amen po ba? Yung mga The Boys, sino nanonood ng mga The Boys? Di ba? Pag pumayok yung inaalagaan niya, yung manok niya, anong ginagawa ng trainer? Ano? Ganon sila. Mag-effort. Tayo po kaya, sa tingin ninyo, nasa Diyos po natin ginagawa yung ating ginagawa. Yung pagkanta po natin. Pagtugtog ng gitara. Dapat yung maging mindset po natin, yung kung kaya nila, is kaya din natin. Amen po ba? Huwag nating isipin na ito na lang yung kaya ko. Ito na yung the best ko. Wala na akong ibubuga. Kung tutusin, tayo po ay nadika kawangis ng Diyos. Hindi lang itsura, kundi sa pagka-Diyos din. Tayo'y unlimited yung pagkatuto natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo, yung pagkakalikha sa atin, hindi basta-basta. Amen. Kaya natin mag-evolve. Amen po ba? Kung di natin kaya mag-evolve, di sana hanggang ngayon, Islam para pa rin ang ilaw natin. Amen po ba? Di sana, ang kutsilyo natin is bato pa rin. Di ba? Pinag-aaralan sa eskwela niyan. Nagsimula ang paghiwa ng karne sa bato. Kung hindi natin kaya mag-evolve, mag-improve, sana nanatili tayong ganoon. Amen po ba? Yan. Paulit-ulit kong sinasabi kung ano yung the best mo ngayon. Sana pagdating ng next year, iba na yung the best mo. Amen po. Huwag niyo pong isipin na perfectionist si Pastor. Ginigising ko lang po yung inyong pangunawa about sa worship. Amen po ba? Okay. Bako po tayo sa ating pag-aaralan. Santiago. Buksan po natin Santiago.
Santiago chapter 4, verse 1. Okay. Mukhang abot tayo ng alauna. Pero, anak po ba tayo ng Diyos? Yan, handa po tayong makinig ng kanyang mga salita. Amen po. Pagkatapos ng pagpupuri, nararapat na tayo'y makakain ng pagkain espiritual. Kasi yan yung panglaban natin sa 10 linggo. Panglaban po natin yan. Di ba? Di ba? Pag nagkatrabaho kayo, di ba, binubusog ninyo yung katawan ninyo para makalaban kayo sa pagod, di ba? O, ngayon, magpakabusog tayo sa salita ng Diyos para makalaban tayo 1 linggo sa diablong kaaway. Huwag po tayong tatamad-tamad kumain ng salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Hesus, ang makinig ay may pandinig. Kasi kung sa pakikinig pa lang, sino nakakatanda ng sinasabi ko? Kung sa pakikinig pa lang, sablay ka na, di ba? How much more pa kaya sa pagsunod? Okay. Andiyan na po ba kayo sa Santiago chapter 4? Okay. Santiago chapter 4 verse 1. Sige. Ang title is Kaaway. Ano po sa inyo? Okay. Kaibigan po ba tayo ng sanlibutan? Hindi. O nakikipagkaibigan pa lang? Ano bang status natin dito sa sanlibutan? Kaibigan ba tayo ng sanlibutan? Nakikipagkaibigan pa lang? O kaaway ng sanlibutan? O kinamumuhian ng sanlibutan? Kailangan alam po natin yan para makakaiwas po tayo. Baka kasi hindi natin alam, kaibigan pala natin siya, hindi pa natin alam. Diba? Kailangan na pag-aaralan po yan. Amen po ba? Amen. Amen. Minsan tayong malangin, amang Diyos na banal, dakila sa lahat. Kailangan po ang Diyos na makapangyarihan na kayang magpabago ng aming puso at isip. Wala pong imposible sa inyo sapagkat kayo po may likha ng langit at lupa. Wala kayong katulad na ibang Diyos. Ang Diyos ng iba ay patay, hindi nakakapagpabago ng buhay. Ngunit kayo napatunayan namin na kaya ninyong baguhin. Marami na po kayong binago. At nalalaman namin na kaya nyo pa magpabago. Salamat po. Buksan po ninyo ang pangunawa ng bawat isa at lahat ng inyong mga salita na aming marinig ay hindi mawala ng kabulan kung ito po yung matanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso at mag-ugat ito, tumubo at magmunga. Salamat po, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Andito po nakapasok yung inggitan. Yung naiinggit ka sa kaya't pumapatay kayo, mapasain niyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo mangkin, kahit kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong nilanais dahil hindi kayo humihiling sa Diyos. Di po ba? Ano yung sasaksihan ninyo sa mundo? Di ba? Nang dahil sa mga mana-mana sa lupa, nagpapatayan. Gusto ng isa, malaki daw sa kanya kasi mas marami yung anak niya. Diba? Tama po ba yun? Kunyari, dalawa yung magkapatid. Ngayon, malawak yung lupain niya. Yung isa, nag-anak lang ng isa. Yung isa naman, nag-anak ng marami. Eh dahil sa akin tong isa, sabi niya, mas marami sa akin kasi marami akong anak eh. Tama po ba yun? Di ba unfair yun? Di ba?
Mas marami daw sa kanya kasi mas marami siyang anak. Hindi, siyempre naman yung isa, ayaw naman niya ng maraming anak. Kung gusto niya rin, mag-anak din siya. Di ba? Ngayon, ang sabi ng Bible, mayroon kayong nilanasang at hindi ninyo na makamtan kahit pumapatay kayo. Di ba? Pumapatay yung mga tao dahil hindi nila makuha yung gusto nila. Dinadaan na lang nila sa dahas. Amen po ba? Papasayin nyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Di ba? Kahit kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong nilanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Minsan hindi tayo nakakatanggap kasi hindi tayo humihingi. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nananalangin. Di ba? Sino dito yung palaging paggising sa umaga, pahingi po ng bigas? Pahingi ng kalusugan. Pahingi ng ganito. Kailangan, natutuwa po ang Diyos kapag paggising mo siya yung hinihingan mo. Hindi yung kapitbahay. Hindi si nanay. Hindi si kapatid. Kailangan paggising mo pa lang sa kanya kahihingi. Di ba? Amen po. At ngayon, gagamit ng Diyos ng mga tao para bigyan ka. Amen po ba? Hihipuin niya na yung puso ng kapitbahay mo. Di ba? Papalambutin niya na pagkatok mo pa lang, o ano, bigas yung kukunin mo, no? Di ba? Okay, hindi ninyo nakakatamang yung ninais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3. At humingi man kayo, makinig po kayo dito, verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tamang inyong layunin. Yan na po yung sagot. Kung minsan hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin natin. Kasi hindi makakabuti sa atin. Amen po ba? At humingi man kayo, wala rin kayong natanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Amen po ba? Sino dito yung humingi ng cellphone? Ngayon, kung hindi ibigay yan, alam ng Diyos. Nagagamitin mo lang yan sa kalayawan. Amen. Pero kung ibinigay niya, alam din ng Diyos na karapat-dapat ka. Nagagamitin mo ito pang shirts ng praise and worship. Gagamitin mo pang shirts ng Bible verse. I-installan mo ng maraming Bible. Di ba? Alam ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos yung layunin natin. Kaya pag may gusto tayo at alam niyang maganda yung layunin, binibigay niya yan kaagad. Pero pag alam niyang makakasama sa'yo, nagka-cellphone ka, naging puwet-puwet ka na, ang pinapanood mo, TikTok, kinding-kinding Jason, Di ba? Pero kung alam ng Diyos, gagamitin mo yan sa mabuti, bigayan ka agad. Pero ngayon, kahit hindi nagkaroon ka ng cellphone, hindi ka looban ng Diyos, sinong may bigay? Ang kaaway. Amen po ba? Amen. Pinipigilan ka na ng magka-cellphone, pero pinilit mo pa rin. Yun po yung tinatawag na permissive will. Amen. Minsan ayaw ng Diyos, pero pinilit mo, yun po ang tinatawag na permissive will. Ganun din sa pag-asawa. Di ba? Minsan ayaw ng Diyos na makapangasawa ka ng di mananampalataya. Pero pinilit mo, kaya ko itong pag-uwin, Lord. Kaya ko ito. Pag napakasalan ko ito, idadala ko ito palagi sa church. Pero malinaw na yung instruction. Sa una pa lang, huwag kang makikipamatok. Di ba? Pero ipinilit mo, permissible po ang tawag doon. Dahil sa katigasan ng ulo natin, pinapayagan na lang ng Diyos. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Verse 4.
Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kapag nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan, kinakaaway natin ng Diyos. Amen po ba? Ang sino bang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Okay. Ito po'y pinag-aaralan natin para malaman natin. At kung nalaman natin ay magiging aware po tayo. Verse 5. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi na sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Diba? Yun ang sekreto para pagpalain tayo, magpakumbaba tayo. Diba? Tingnan niyo ang Panginoong Yesus. Yan yung pinaka-example ng pagpapakumbaba si Jesus Christ. Bagamat siya Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, naging tao siya. Ngayon, dahil nagpakumbaba siya, nasan siya ngayon? Nasaan na ngayon ang Panginoong Yesus? Dahil sa ginawa niyang pagpapakumbaba. Nasa kanang trono ng Diyos. Alam mo, nasa taas siya ngayon. Itinaas siya ng Diyos ngayon. Ano ba ang pinaka-example na pagpapakumbaba ni Jesus Christ? Di ba anak siya ng Diyos? Di dapat namili siya ng the best na ospital kung saan siya ipapanganak. Amen po ba? The best sana ng ospital. Anak siya ng Diyos eh. The best sana ng ospital yung pipiliin niya. Dapat dito ako ipapanganak. Kasi anak ko ng Diyos eh. Pero anong pinili niya? Sabsaban. Ulitin natin, ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Nasaan ngayon, ulitin natin ang tanong, nasaan ngayon si Jesus Christ? Nasa kanang trono ng Diyos. At hindi basta-basta ang kanyang posisyon doon sa langit. Amen po. Kaya yung mga taong mapagpakumbaba dito sa lupa, asahan ninyo, asahan natin, malapit tayo sa trono ng Diyos. Amen po. Okay. Verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ano sabi? Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Kanino tayo magpapasakop? Sa Diyos. Sa Diyos, hindi sa dyablo. Amen po. Labanan, anong gagawin natin sa dyablo? Labanan ninyo ang dyablo. Kapag nilabanan mo siya, anong mangyari? Lalayuan niya kayo. Magsasawa siya eh. Magsasawa siya. Siya kasi yung umuudyok-udyok sa atin, yung laging nag-o-offer, ito, masarap to. Gawin mo to. Gaganda ang pakiramdam mo dyan. Lulutang ka. Ganyan. Di ba? Pero pag nilalabanan mo yun, parang ulit kanyang inaalok, pero nilalabanan mo siya, ayaw ko na yan. Ayaw ko na yan. Pag bukas na naman, alokin ka na naman yan. Sasabihin mo, ayaw ko na yan talaga. Next na bukas na naman, ayaw ko na talaga. Ngayon, anong mangyayari? Lalayuan kanya. Kasi magsasawa siya eh. Sinasayang mo na yung oras niya eh. Sasabihin niya, may isip niya, wala na akong mapapala dito. Hanap na ako ng ibang target. At sino yung target na yun? Yung mahina-hina. Sino dito yung pinakamahina? Sabi ni George, yung pinakamahina po is mag-ingat po kayo. Mag-ingat tayo. Kasi yung mahina-hina, yun yung tinatarget talaga ni Satanas. Saan po inihalin tulad si Satanas? Sabi sa Pedro, siya'y parang yung umaatungan. Nag-aabang, naghahanap ng mabibiktima.
Diba? Anong ginagawa ng leon? Roar! Sabi niya ganyan. Tapos tatakbo na ngayon yung mga hayop. Sa umpisa, hindi pa yan dadakma. Mag-obserba muna yan. Sabi niya, roar! O di takbuhan yung mga hayop. Ngayon, maobserbahan niya kung sino yung pinakamabagal tumakbo. Yung mahina-hina. Amen po. Amen. Ngayon, next day, hindi na siya, pag-roar niya, alam niya na yung tatargetin niya, yung pinakamabagal. Kaya yung mga mahina-hina spiritual, ingat po tayo. Huwag po tayong manatiling nandoon sa kalagayan na yun. Kasi tayo po yung number 1 na target ni Satanas. Amen po. Kailangan po natin magpalakas spiritual. Kapag panahon ng pagbabasa, basa po tayo. Panahon ng pakikinig, makinig po tayo. Panahon ng worship. Ngayon, tanungin ko yung mga